Aarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Tuesday. At ngayon ay September 16, 2025. At oras na po nating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapuan sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Renewable Energy Plant binuksan sa Batangas. Todo Balita. Hernandez at dalawa pa sinibak sa DPWH. Todo Balita. Retired Justice Reyes pamumunuan ng ICI. Todo Balita. Marcoleta at Remulla bardagulan sa WPP ng mga Diskaya. Todo Balita. Biyahing US ni Pangulong Marcos kinansila. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, zookeeper nilapa ng 5 leon patay. Todo Balita. Sa balitang lokal, sa Isay na Kalasyaw, isang fundraising activity para sa mga aplikante ng scholarship program ng Kalasyaw. Todo Balita. Sindaranay 2 Creative Region 1 Summit inilunsad kahapon sa lalawigan ng Pangasinan. Todo Balita. Pamahalang palalawigan ng Pangasinan nakipag-ugnayan na. Todo Balita. Nakipag-ugnayan na kina Dr. Tracy Lubitoy at ang Provincial Hospital Management.
Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, UP at Lasal palaban pa rin sa titulo. Todo Balita. At sa detalye ng ating mga balita, ipoproklama na ng Commission on Elections o ng COMELEC ang Gabriela Party List bilang ika-46 o ika-64 na party list na nanalo ng May 12, 2025 elections. Ito ay kinumpirma mismo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung saan ang first nominee ng nasabing party list ay si dating Kabataan Party List Representative Sarah Jane Eliago. Ayon pa kay Garcia, posibleng isagawa ang proclamation sa Huwebes, September 18, 2025 kung saan manunumpa si Eliago sa harap ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang naging desisyon ay mula sa resolusyon ng COMELEC na dagdagan ng bilang ng mga upuan sa Kongreso na mula 63 ay 64 na bilang alinsunod sa Party List System Act at sa saligang batas kung saan nakasaad na hindi sapat ang dating 63 upuan upang matugunan ang 20% na requirement ng mga party list sa Kamara. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chairperson ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes. Ayon sa Pangulo, si Andres bilang dating presiding justice ng Court of Appeals ay mayroong magandang record ng katapatan at pagiging patas, gayon din ang pagbibigay nito ng hustisya sa mga biktima. Si Andres ay nagsilbi bilang trial judge mula 1987 hanggang 1999 lang maitalagang CA o Commission o Court of Appeals Associate Justice. Nauna nang inanunsyo ng Malacanang na miyembro ng ICI sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo, Country Managing Partner ng SGV and Company. Magsisilbi namang Special Advisor si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagsampa si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ng kriminal at administrative complaints sa Office of the Ombudsman laban sa 11 opisyal ng gobyerno na kaugnay ng pag-turnover sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa reklamo ng kampo ng alkalde nitong Lunes, saklaw ng kaso ang 8 counts ng kidnapping, 8 counts ng arbitrary detention at 2 counts ng paglabag sa rights of persons arrested. Kasama rin sa mga kaso ang paglabag sa Anti-Torture Act, Qualified Direct Assault, Expulsion, Usurpation of Judicial Functions at ilang probisyon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kabilang sa makinasuhan sina Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, Defense Secretary Gilbert Chodoro, National Security Advisor Eduardo Año, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T., dating PNP Chief General Romel Francisco Marbil, dating PNP Chief at former Criminal Investigation and Detection Group Director General Nicolas Torre, Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao, Executive Director of the Philippine Center on Transnational Crimes Anthony Alcantara, Prosecutor General of the National Prosecution Service Richard Anthony Fadulion at dating PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Kansilado na ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika sa susunod na linggo. Si Pangulong Marcos ay dadalo sana sa 80th United Nations General Assembly na gaganapin sa New York sa September 22 hanggang 30. Wala pang ibinigay na rason ang palasyo sa hindi pagdalo ng Pangulo. Taong 2022 huling dumalo si Marcos sa nasabing assembly. Sinabi naman ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na itinalaga ni Pangulong Marcos ang kalihim ng Department of Foreign Affairs para siyang kumatawan sa United Nations General Assembly. Matatandaan na may ikakasang malawakang kilos protesta ang iba't ibang grupo sa September 21 para ihayag ang pagkadismaya sa anomalya sa flood control projects. Tuluyan ng sinibak sa pwesto ng Department of Public Works and Highways ang 3 opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office na sina Assistant District Engineer
Bryce Ericso Hernandez, Construction Section Chief JP Mendoza at Accountant Juanito Mendoza. Sa inilabas na desisyon ni DPWH Secretary Vince Dizon nitong Lunes, napatunayang guilty ang tatlo sa disloyalty to the Republic of the Philippines, grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the interest of service. Ayon sa DPWH, ang hakbang ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panagutin agad ang sinumang may kinalaman sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Kasama sa parusa ang perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Binanggit sa desisyon ng dismissal ay without prejudice to the filing of separate civil or criminal charges. Papayagan na ng Philippine National Police ang protesta ng iba't ibang progressive group laban sa korupsyon at flood control projects kahit walang permit. Ito naman ang sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo kasunod ng kautusan ni DILG Secretary John Vic Rimulya na payagan ang mga rallyista na ihayag ang kanilang masaloobin hinggil sa korupsyon sa flood control projects. Kailangan lamang na makipag-usap, makipagdialogo, at agad mag-disperse dahil ipinagbabawal ang pagsasagawa ng rally ng walang permit. Una nang sinabi ng PNP na mahigpit nilang ipatutupad ang no permit, no rally policy para sa mga cause-oriented groups na nagnanais na magprotesta. Sa atin namang balita sa ibayong dagat, nilapan na 5 leon ang isang veteranong zookeeper sa Safari World, isang open-air zoo sa Bangkok, Thailand. Ayon sa mga ulat, inatake ng mga leon ang biktimang si Gian Rangkarazami, 58 anyos, na lumabas ito sa protective vehicle sa Lion Zone sa nalabag sa safety rule. Unang umatake ang isang leon na sinundan ng 4 pang leon. Tumagal ang pag-atake ng halos 15 minuto bago siya nahila. Lumabas sa result ng autopsy na nabali ang leg niya at napunit ang windpipe kaya hindi siya nakasigaw para humingi ng tulong. May mga sugat din siya sa hita na nagdulot ng matinding blood loss. Pati na rin ay iba pang sugat at bali sa mga buto tulad ng ribs at collarbone. Naitakbo pa siya sa ospital pero tuloy ang binawian ng buhay. Nakiramay ang Safari World sa pamilya ni Gian at tiniyak na bibigyan sila ng buong suporta. Ayon sa zoo, hindi pa nangyaring ganitong insidente sa mahigit 40 taon na operasyon. Samantala, nakita ng Department of National Parks na may sirang bakod, kulang na CCTV at kakulangan sa babala sa Lion Zone. Inimbestigan din kung legal ang pagkakaroon ng mga leon sa zoo. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Bilang bahagi ng 2025 Philippine Creative Industries Month, isinagawa kahapon ang launching ng Sinnaranay 2 Creative Region 1 Summit. Ito ay kasalukuyang ginaganap sa Season Auditorium sa Capitol Grounds sa Lingayen. 3 araw ang nasabing pagtitipon kung saan ito ay nagsisilbi bilang landmark convergence ng creativity, culture at collaboration sa Regions 1. Sa pamamagitan ng nasabing Sinnaranay Creative Summit, nagkakasama-sama ang diverse stakeholders, mga cultural advocates, kasama na rin ang creative practitioners. Ito ay para mapalakas ang bahagi ng Rehiyon 1 sa pagpapalawak ng creative economy. Samantala, ilan sa mga participants ay mga estudyante mula naman sa iba't ibang paaralan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa pamamagitan ng Sinnaranay 2, ang Rehiyon 1, pinapalakas nito ang kanyang commitment para naman sa creativity bilang driver sa economic growth, cultural pride at nation building sa pamamagitan ng vision ng bagong Pilipinas. Iprinisinta ng Sabado, September 13 ng mga kandidato at kandidata ng Faces of Calasiao bilang bahagi ng selebrasyon ng Tourism Month ngayong buwan ng September. Ang Faces of Calasiao ay patimpalak hindi lamang para ipakita ang ganda at talento ng mga kandidata at mga kandidato kundi upang ipakilala rin ang kultura at kasaysayan ng Calasiao. Ang 12 kandidato at 12 kandidato ay kakatawan sa kanilang mga barangay. Sinabi ni Calasiao Mayor Patrick Karamat na inaga na nila
ang pagpili ng mga kandidata na dating bahagi ng Puto Festival tuwing buwan ng Disyembre para may tatayo ambasador at ambassadress ng Kalasyaw at makakasama sa lahat ng programa ng lokal na pamahalaan. Sinabi pa ni Karamat na bagamat walang bundok o dagat ng Kalasyaw na may tuturing na pang-turismo, naniniwala siya na isa sa likas na yaman ng Kalasyaw ay ang mamamayan mismo. Ang mananalong kandidata ang siyang kakatawan sa Kalasyaw sa Limgas na Pangasinan. Sa bayan ng Rosales, ibinahagi ng lokal na pamahalaan na magsasagawa ang Philippine Statistics Authority ng birth or marriage certificate o pagbibigay sa ang kanilang venue ay sa SM Rosales. Sa pagproseso ng PSA documents, ito ay magiging convenientes ayon sa PSA dahil ang caravan ay gaganapin mula September 19 hanggang 21. Pwedeng bisitahin ang kanilang caravan na nasa ground floor ng SM City Rosales sa harapan mismo ng Mang Inasal. Samantala, ibinahagi ng PSA na ang bayad para sa kopya ng birth certificate ay nasa 205. Para naman sa marriage certificate, ito ay 205, ganun din sa death certificate. Samantala, iba naman ang amount para sa Senumar o Advisory in Marriage, ito ay 260. Ang importanteng paalala, magdala lang ang nagnanais na kumuha ng kopya ng anumang certificate, magdala lang ng valid ID para sa verification. Sa bayan pa rin ng Kalasyaw, nakatuon ang LGU Kalasyaw sa dalawang pangunahing programa para sa Tourism Month ngayong buwan ng Setyembre, ang Faces of Kalasyaw at Saysay ng Kalasyaw. Paliwanag ni Kalasyaw Mayor Patrick Karamat, walang coastal area o kabundukan ng Kalasyaw. Ang tanging treasure nila ay ang cultural heritage sa pamanang kultura ng bayan. Ang Saysay na Kalasyaw ay isang theater type o stage play tungkol sa kasaysayan ng mga simbahan, ang Saints Peter and Paul, kung saan ipapakita ang kasaysayan ng mga simbahan. Ito ay isang fundraising program ng lokal na pamahalaan para sa mga scholars ng Kalasyaw. Paliwanag pa ni Karamat, ayaw sana niya magkaroon ng ticket price dahil nais niya imbitahan ang lahat na makita ang kasaysayan ng kanilang bayan, ngunit nakakita rin sila ng oportunidad na gawin ito bilang fundraising event dahil ang kikitain ay pandagdag para matustusan ng mga scholars na nag-apply sa kanila. Sinabi pa ni Karamat na malit lang ang pondo ng Kalasyaw at 700 scholars lamang ang kaya nilang i-accommodate. Ngunit dahil may 1,200 ang aplikante para sa scholarship grants nila, kaya naisip nilang gawing fundraising na nabanggit na Saysay na Kalasyaw. Ang ticket ay nakakahalagang 300, 200 at 100 pesos at mapapanood ang stage play sa September 29, 2025. Pagkatapos ng stage play ay susunod agad ang The Faces of Kalasyaw pageant. Paglilinaw pa rin ni Karamat, ang Saysay na Kalasyaw lang ang may ticket, ngunit ang Faces of Kalasyaw ay bukas para sa lahat. Sa bayan naman ng Bayambang, nagsagawa ng isang pampublikong pagdinig ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan ukol sa panukalang barangay ordinance na naglalayong magpatupad ng isang drug-free workplace policy. Ito ay ginanap noong September 15 kahapon sa Sangguniang Bayan Session Hall. Pinangunahan ito ni Councilor Jose Ramos, Chairman ng Committee on Rules, Laws and Ordinances at Councilor Rodelito Bautista na siya namang Chairman ng Committee on Public Order and Safety at Committee on Barangay Affairs. Tinalakay sa nasabing pagdinig ng committee ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na mekanismo laban sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa mga lugar ng trabaho sa mga barangay at mga penalty na ipapataw sa mga lalabag. Nagsimula na ang pakikipag-ugnayan ni Governor Ramon Gico III sa mga mayors na maapektuhan o makikinabang sa isasagawang river rehabilitation program ng provincial government. Ayon kay Vice Governor Mark Lambino, ilang beses nang nabanggit ng gobernador ang tungkol sa grant program ng probinsya na inisyatiba ng lokal na pamahalaang palalawigan sa koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sinabi pa ni Lambino, sa katunayan, pina-finalize na ang paglikha ng opisina na magmo-monitor sa operasyon nito. Nakausap na raw ni Governor Gico ang presidente ng Liga ng Mayors sa lalawigan na si Mayor Jeremy Rosario ng Manawag. Kung saan nagkaroon na ng initial presentation tungkol sa proyekto. Ang detalye naman daw ng proyekto
ay kinakailangan pa ang pagpupulong ng probinsya sa mga lokalidad na maapektuhan o mabibinipisyo ng flood mitigation o river rehabilitation program. Sabay naman ng Posurubio, kaisa ang lokal na pamahalaan sa pagdiriwang ng ika-23 Development Policy Research Month. Ito ay may temang muling pagpapakahulugan sa pamamahala sa panahon ng Artificial Intelligence o AI. Ito ay alinsunod sa Proclamation Number 247 Series of 2002 na ang buwan ng Setyembre ay pinagdiriwang ang DPRM. Layunin nito na itaguyod at paalalimin ang kamalayan sa buong bansa tungkol sa kalagayan ng pananaliksik at pagbabalangkas ng mga pambansang plano, programa at patakaran. Nakipag-ugnayan na rin ang pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa panguna ni Dr. Tracy Lou Bitoy, ang Provincial Hospital Management and Services Officer kina PNP Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel Junmar Castro Gonzales at PNP Pangasinan Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio kaugnay sa insidente ng nawawalang sanggol sa Lingayen District Hospital. Kasama rin ng PH MSO ang mga magulang ng biktima upang personal na makausap at siguraduhin na ginagawa ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan na lahat ng posibleng hakbang para matunton ang kinaroroonan ng kanilang anak. Sa ngayon, may initial lead na ang pulisya sa maaring makatukoy sa suspect pero hindi pa maari sa publiko para hindi makaapekto sa isinasagawang investigasyon. Samantala, sa opisyal na pahayag ng pamahalang palalawigan, sinabi na sa pahayag na nakarating na sa kanila ang hinaing ng pamilyang nawala ng sanggol sa loob ng Lingayen District Hospital. Alinsunod sa utos ni Governor Ramon Monmongico III sa pamamagitan ng Acting Provincial Administrator Attorney Baby Ruth Torre, agad na iniatas na magsagawa ng mabilis at masusing investigasyon sa insidenteng ito. Makakaasa umano ang pamilya at publiko na magbibigay sila ng malinaw na update sa oras na malaman ang buong detalye ng pangyayari. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Maraming prediksyon ng mga fans sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na magsisimula sa darating na Sabado. Naniniwala ang iba na mananatiling ang defending champion University of the Philippines at De La Salle University ang teams to beat ngayong season. Pero sa mga coaches, ang host school at na University of Santo Tomas at National University ang kanilang napipisil na magbibigay ng magandang laban sa UP at De La Salle. Samantala, tuluyan ng nasibak ang crowd favorite at world number 5 Japan matapos yumukod sa Canada sa Pool G ng 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. Ang kanilang laro ay ginanap kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Nalasap ng mga Japanese ang ikalawang sunod na kamalasan. Sumanyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at komentaryo nyo pang matagapagbalita o kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Kantabay natin sa technical side si Richard Ulanday. Oras po natin, ganap ng 5:24. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:27 at welcome po sa kalumbahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre, narito pa rin po kami. Ako po, Susan Valdez Yadaw. At ako naman, si Liway Manantani Paragire. Ang bilis po ng araw, 15 na ngayon. Ay, hindi, 16. Kahapon 15. Kahapon sila sumweldo. Panagya, ang kapuak. Ngayon naman talagang di ba, tineksita, anong oras na yon? Pas 1. Gising pa ako. Aburido alam. Yun. Yung maganda rin pala, hindi ka makakatulog kasi hindi ako nakatulog. Kaya gising ako ngayon. Okay, mga kaibigan. Kahapon, regular session po ng Sangguniang Palalawigan. Ganun din ng dito sa syudad ng Dagupan. Ayan. Pero, lunes na rin sila, no? Oo. Minitinan nila yung Lunes. Kaya lang bandang hapon sila. Sa yan. Pero hindi pa natin, yung maraming issues din maraming ganap din dyan sa Dagupan, kaya lang kasi sabay naman kasi dito sa Sangguniang Palalawigan, kaya hindi natin natututukan. Okay, so isa yon sa tinalakay sa Sangguniang Palalawigan, yung pagpapasa ng ng resolution. Habang hinahanap ko yung aking kodigo dito. Andun sa bag ko. Yung agenda sa regular session ng Sangguniang Palalawigan na siyempre ang presiding officer po dyan ng ating Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Ang daming ganap kahapon. Andun din yung move ni board member Jeremy Rosario na magkaroon ng inquiry patungkol sa nangyari sa pagkawala ng isang baby, bagong panganak na sanggol sa Lingayen District Hospital. Pero yun nga, dire-diretso naman yung ginagawang investigation at naglabas na ng statement ang provincial government at nakita natin ang lumabas na rin at yun, alam po natin, nababasa nyo sa social media kung ano naman yung ginagawa at statement naman mula sa Pangasinan Police Provincial Office. Ito talaga atunyog sa buong Pangasinan at ibang lugar sa nangyaring napakasaklap na insidente para sa isang magulang. Parang first time nangyari yon dito sa lalawigan. Dito sa atin, parang first time na nangyari yan na merong kinidnap talaga na bata. Kaya nga yung iba, ginagawa na nila ng kwento na yung mga napapanood nga natin sa mga Chinese yung mga Chinese films na after 18 years magiging CEO yung bata. CEO na yung bata tapos ipinalit, kinuha yung tunay na anak, pinalit yung anak nung kasi kung titignan mo ng bata. Kung titignan mo yung pangyayari, bakit alam nung nung nagkunang nurse,
yung kanyang kukunin. Kasi hindi naman basta-basta ka papasok lang ng kukuha ng bata. Parang ganun Parang ano yung kanyang ginawa. Hindi lang dati alam kasi parang first time lang ito. So tututukan natin. Although ang latest nga na sinabi o yung nabasa rin po natin na pahayag ng Pangasinan Provincial Government na meron ng lead. Kaya lang siyempre yung lead na yan, hindi muna nila yan ilalabas hanggat hindi yan lutong-luto o siguradong-sigurado. Pero sa ibang lugar kasi magaling sila, maraming insidente na walang CCTV dun sa lugar o dun sa area ng insidente, pero natutumbok nila, nasusundan nila sa ibang mga CCTV. Mahusay yung ating mga kapulisan dyan. So yung kapulisan, meron na raw silang lead kung sino yung nagkunwang nurse na kumuha ng bata. Ang Pangasinan PNP ay nagsagawa rin kahapon ng case conference patungkol sa nasabing insidente at pinangunahan niya ni Police Colonel Arbel Merculio, ang officer in charge ng PNP Pangasinan. At yun nga, full-scale investigation ang kanilang isinasagawa. At para mapabilis ang nasabing investigation, yun nga, nagkaroon ng case conference. At andun din, nag-preside ay si Police Major Hirolito Teria, ang Deputy Chief ng Lingayen. Kasaan doon yung mga parents ng biktima, ng baby, yung investigators on case, mga representante mula sa Municipal Social Welfare and Development Office na Lingayen at mga personnel mula sa Provincial Investigation and Detection Management Office o Unit. Andun din sina Dr. Tracy Lubitoy, ang head ng Provincial Hospital Management and Services Office, at iba pa. So yun nga, isa na dyan yung backtracking, yung kanilang ginagawa para naman matukoy na agad-agad at sana matukoy na nga kung sino yung salarin at ano yung kanyang motibo na parang sabi nga sa initial na investigation nga ng PNP, parang napag-aralan niya kung anong gagawin niya, saan siya dadaan. Pag ganyan, pati yung kung ilang minuto ang ilang minuto hanggang sa makalabas siya ng building na nakakalculate nila yan. Yun mismo yung sinasabi ko kanina, kahit na hindi ka marunong sa investigasyon, kung pag-aaralan mo yung pangyayari, bakit parang alam niya yung gagawin nitong gumawa nito. So panawagan po ng provincial government at ng ating mga kapulisan, kung sino man ang merong kahit na konting nalalaman o nasilip o merong kahit na merong konti o maliit man na impormasyon, itong mga malilit na impormasyon nito, kayang palakihin ito ng kung sa mga maliit na impormasyon naman ito, ay makakatulong ito para ma-resolve agad itong kaso na to. Ang sakit nun pagkapanganak mo, inaasahan hindi mo. Pero meron siyang di ba, yung nanay, yung magulang, alam na nila yung pagkakakilanlan nila dun sa bata. Parang alam nila kung saan yung mole o yung nunal nung bata, yan, o nung kanilang baby. So, yan kung sakasakali, yan nga panawagan, yan po ang maitutulong po natin, maitutulong ninyo sa pamilya. Kung sakasakaling meron kayong nakikita o nakitang kaduda-duda na nangyari dyan sa inyong lugar, may inuuwing bata, alam nyo naman hindi nanganak o kung saan manggaling, hindi nyo alam kung kanino i-report, dyan na po, dial 911 sa PNP. At ang PNP base ng 911 sila na ang magbabato sa Lingayen PNP. Ayan. So, tiniyak po ng pamalang palalawigan sa pamumuno ni Governor Gico na ginagawa nga nila lahat para matunton ang kinaroroonan ng nawawalang sanggol at mapanagot ang sino mang nagkasala. Ayan. Ewan ko paano itatago yun ng ngayon nung gumawa. Well, insumpot man, natatakot ira. Pero siyempre, pinaghahanap na ng buong lalawigan. Samantala, kahapon din, regular session din ng Dagupan, although meron kaming usapan ni Councilor Dada na interview natin, hindi naman siya nagising daw. Ako din. Hindi raw siya nagising. Ako din. Pareho kami. Araw na yon. Ano ba, Day? Pero
yung ang tawag to, hahanga ka na lang sa kanya doon sa yung attitude niya sa pagdadala niya ng sarili niya dito sa nangyayari. Ang hirap yung kanyang sitwasyon. O, diba? Dahil para siyang every session, para siyang nasa oven. Kaya sabi niya, Monday session, sabi niya, nag-selfie na siya, sarap ng ngiti niya. Monday session, hindi ako nag-iisa. Dala ko ang tinig ng minorya para marinig at maitaguyod ang tama para sa dagupan. Ayan, o, diba? Pang good vibes na yan. Kasi nga, diba, meron yung lumabas na, gusto rin niya sana ipaliwanag yun yung lumabas na video na inilabas mismo ni Mayora, na ini-interview yung principal ba yun o teacher na isang daycare sa Bangosville, yung baha, yung may umaapaw na yung septic tank. Tapos sino bang gumawa? Nabanggit Dada Reyna kanto, before banggitin yung nanay ni Dada Reyna kanto, Dada Reyna muna pa ang binanggit. So parang in-implicate nga sila doon sa proyekto yon, pero sabi niya sasagutin ko, sabi niya, pero hindi ko na mahanap may sagot na siya. Ang ganda ng kanyang sagot actually, pero yun nga, hindi raw nila proyekto, hindi proyekto ni ng kanyang nanay yon. At wala silang kinalaman doon sa doon sa proyekto yon. At kung sakali man proyekto ng nanay niya, anong kasalanan niya? Oo, magkaiba naman sila. Oo, di ba? Kung sakali man proyekto nga ng kanyang nanay, bakit Councilor Dada ang babanggitin? Pero malinaw, sabi, hindi yung proyekto ng kanyang nanay. At sabi nga niya, sana, imbes na, kumbaga sa bakit palalakihin pa, hindi na lang i-resolve yung problema dahil ilang taon naman na yon, sabi, almost 4 years na yon. Lalong-lalo na sa Bangosville. Oo, mababa. Oo, di ba? Imagine saka malapit ang dagat. Oo. Kaya nag-high tide, apaw na. True. Tubig. So, igawan na lang nilang para sa solusyon, pamalabanan nila or kung anong gagawin nila, takpan na nila, o igawan na nila, hanapan na nila. Kasi ganoon naman talaga kapag kamalit yung land area, di ba, minsan sa silong, doon hahanap sila ng paghukayan. So, yun yung kanyang paliwanag. Pag mahanap natin mamaya, i-play natin mamaya yung mismong paliwanag ni Councilor Dada Reyna. Samantala, yun nga, kahapon, ang daming activities. Ito patungkol pa rin sa selebrasyon. Hindi lang ang September kasi, sineselebrate ang Tourism Month at mula nung nabuo at naging batas, ang creative industries ay, yung patungkol sa creative industries, kasabay na rin sa observance sa buwan ng Setyembre itong Creative Industries Month. So, ngayong taon nga, host ang lalawigan ng Pangasinan sa Sinnaranay 2 Creative Region 1 Summit 2025. 2 araw yata to. 2 araw. Kahapon, syempre yung opening at yung workshop. Meron audiovisual, digital interactive media, creative services. Andyan din yung workshop sa design, sa performing arts, publishing and printed, media, visual arts domain, traditional and cultural expressions, cultural sites. Yan, ang mga participants dyan ay mga estudyante mula sa iba't ibang tertiary schools. Day 2, September 16, marami pa ring activities hanggang maghapon at hanggang bukas sila. So, 3 araw. Etong nasabing Sinnaranay 2, Creative Region 1 Summit 2025 hanggang September 17, maghapon pa rin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Sinnaranay? Ayan, hinanap natin. Ito po ay Ilocano word at ang ibig sabihin ng Sinnaranay ay ito ay Ilocano term depicting the value of love and concern for each other regardless of sex, gender, social status, age at iba pa. At meron ding exhibit ng mga local products mula sa iba't ibang lugar sa Rehiyon 1. Pumunta lang po kayo dyan sa Season Auditorium. Ang Sinnaranay, Ilocano term? Ilocano term. Ibig sabihin? Ayan, yung malalim na pagpapahalaga ng pagmamahal at concern. Ano man yung gender o kaya social status. Lalim na Ilocano, Sinnaranay. Minsan hindi ko rin maintindihan. Magandang pakinggan. Sinnaranay. Parang yung saysay. Ito naman yung paghiwa-hiwalay. Ayan, saysay.
isaysay mo may sira. Oh, sa sizes. Saysay. Pero sa Kalasyaw, yung saysay, parang ang root, from the root word, kasaysayan. Parang ganun eh. History. Palagay ko lang, saysay. Kasi parang saysay, parang yung history ng saysay na Kalasyaw. So magkakaroon nga ng parang theater play na maraming gaganap dun eh. Parang may 100 ang gaganap dun sa teatro na yun eh. Dun sa paliwanag ni ng pangalan ni Ma'am Lenny Di Venecia, doon sa saysay na Kalasyaw, kung saan isang teatro ito na ipapakita yung kasaysayan ng yung treasure nga nila, simbahan, di ba? Ito yung simbahan, yung Saint Peter and Paul. Saint Peter and Paul, na yun ay gagawing isang, nakita daw nila, nasilip nila yung opportunity na pwedeng gawin itong fundraising. Kasi nga, ang daming nag-apply ng mga mga estudyante para sa scholarship program, 1,200, and pwede lang nila accommodate ay mga 700. So, may higit 500. Ayaw ni Mayor Pati Karamat na mag-decline o mag-reject ng scholars, kasi ito yung mga estudyante na gusto talaga nilang makapag-aral. So, ayaw niyang malungkot o ma-disappoint yung mga estudyante. Kaya, dito sa programang ito, muna siguro sa isa na Kalasyaw, pero nakita nila, pwede, why not, ito gawing isang fundraising program para matustusan, may bigay yung mga hindi pasok dun sa 700. Pero, ang kasi nito, ang tickets nito ay 300, 200, 100 lang. So, malit lang. Hindi ito sapat, sabi ni Mayor Karamat, at parang kumbaga sa first pa lang ito. So, magkakaroon ng series of mga fundraising events, activities dyan sa bayan ng Kalasyaw para nga mapagbigyan din itong mga iba pang mga estudyante. Samantala, nung i-present nga nila yung mga mga kandidata at kandidato para sa Faces of Kalasyaw, pinalitan nila pangalan eh. Dati Miss Puto, di ba? Miss Puto ba? Dun sa kanilang ginaganap yun tuwing Puto Festival, pero Mr. and Miss Kalasyaw yun. Ngayon, gusto raw nilang maiba, hindi lang dahil sa ganda o talino ng isang kandidato at kandidata, kundi yung na rin, para makilala nga yung Kalasyaw nga, yung kultura ng bayan ng Kalasyaw. Pero nung nagkaroon ng forum, nakakatuwa yung nagkaroon ng open forum between yung organizers at saka syempre yung mga nila, yung mga na tawag doon sa mga yung mga nag-aalaga ng mga beauties, talent managers. Yung mga talent managers nila, yung mga talent managers nila. Marami kasing tanong kailangan to qualify para ka makasali dun sa Faces of Kalasyaw, kailangan legitimate na taga Kalasyaw ka at inendorso ka ng kapitan. So, meron nagtanong, paano kung yung isang, kasi kailangan ka na gano'n, legitimate paano kung hindi ka taga Kalasyaw? So, siyempre sabi nga ni Miss Lenny, titignan nila yung family tree. Yung endorsement. Siyempre, in-endorse ni Kapitan. So, si Kapitan ang nakakaalam kung sino talaga. Pero, inireklamo pa rin kasi nga, hindi nga siya taga Kalasyaw. Baka pwedeng andun yung may pinaburan lang ng Kapitan. So, pwedeng titignan na nila ngayon. Check. Pupunta na sila sa right ahensya na makakapagpatunay kung taga saan talaga yung dalaga o yung binata. Titingnan na nila ngayon sa COMELEC. Yung list kung taga Dagupan nga. Kung rehistrado siya doon. Kung taga Kalasyaw nga. Kasi meron din nagtanong paano po kung taga Kalasyaw? Kaya lang, dahil sa scholarship ng Dagupan,
lumipat siya ng Dagupan. Disqualified. Nagparesisto siya sa Dagupan. Ay, gano'n. Ay, naturalmente, hindi na siya taga-Kalasyaw. Kasi lumipat na siya. Registered voter na siya ng Dagupan. Pero taga-Kalasyaw daw siya eh. May mga gano'n eh. So, yun yung mga, ay, naku, may ganyan. Sabi gano'n. Kumbaga sa lumalabas yung lumalabas yung... Which is totoo yun. That's, mga totoong pangyayari po yan na dito ka na lang anak parang yung sa Pangasinan State University, Pangasinan Polytechnic College, sa unang 700 na that was last year, nakapasabi lang scholars. Meron yung ilan na hindi talaga taga Pangasinan, pero lumipat sila sa Pangasinan. Mm-hmm. So parang ganon. So tinignan naman na qualify siya. Kasi nasa Pangasinan na. Lumipat nasa Pangasinan na. So parang ganun din, kung tubong Kalasyaw ka talaga, pero dahil sa scholarship program ng lokal na pamahalaan ng Dagupan, lumipat ka at ng Dagupan. meron ka sigurong kamag-anak na nakatira dito sa Dagupan, lipat ka na dito. Siyempre, pag yung lipat, hindi lang yung physical na pagtira. Kung minsan nga, hindi yung physical na pagtira eh. Registration lang sa as voter. Yun lang ang lumipat, hindi yung kanyang kung saan siya nakatira. Okay, pero yun yung nagiging basihan kung taga-saan ka na. Ang gulo rin, saan ka nakatira? Ganito sa Kalasyaw, sa bumoboto, sa Dagupan. Like yung ibang beauty pageants, alam mong ilan na yung malalaking beauty pageants na sinalihan niya dito sa lalawigan ng Pangasinan. Biglang, lumaban siya sa La Union o sa Baguio City o kaya sa Quezon City. Tinitrace yung roots. True. Kung saan-saan. Kahit nga sa Pangasinan di ba, lumaban sa Manawag, lumaban sa Dagupan, lumaban sa Kasi kung minsan, yung qualifications must be resident of yung place na yon or may roots. Yung may mga kamag-anak nga na taga ron. Pero yung dun sa yung qualification ng Kalasyaw, kailangan legitimate na taga Kalasyaw. Parang sa yan? Parang sa sports, yung magiging representante ng division o kaya ng una sa division o kaya rehiyon, hinihingin isa sa mga requirements, magsumite yung atleta ng kanyang kopya ng kanyang birth certificate. Doon matitrace kung taga saan talaga siya. Ayan. Isa yon sa mga requirements. Kaya sabi tuloy ni Miss Lenny, kaya kayo, ganito, kasi kaka-present pa lang naman sa kanila, at yun nga, pinag-aaralan niya kung talagang taga-Pangasinan sila, or taga-Kalasyaw sila or not. Kung alam nyo hindi kayo taga-Kalasyaw, bago pa magkapahiyaan, ganito magkusa na sila. Magkusa na kayong umalis. Ayun, so parang ganon, para hindi na lang magkabukingan. So parang mga ganon. Meron din question din kasi question din yung height. Kasi nga, di ba, 5'4" na 5'4" ang requirement sa provincial Limgas na Pangasinan. Pero sa kanila, since mahirap din naman talaga humanap din naman ng yung ng height na yon, pinayagan na nila yung mas mababa sa 5'4". So, pero meron siyang minus points. Parang ganon. So, may mga question din yon. Bakit daw ibabase sa height yung pagpili, samantalang paano kung galing-galing niya talaga, maganda, matalino, tapos kulang lang sa height, bakit naman daw ima-minus? Bakit parang nakatutok sa height? Ang sagot nga ni Miss Lenny, kasi naman nga, di ba, sila, kung sino man yung mananalo sa patimpalak na yon, sila na rin yung magiging official representative dito sa Limgas na Pangasinan. Paano mong magiging representative kung ma-disqualify din naman? Or pwedeng kasama sa kanilang alituntunin at klaro sa mga kandidata. Yung ginawa noon ni former Mayor Leopoldo Batawal sa Lingayen. Okay, pinayagan yung mas mababa sa 5'4". Pero klaro sa kanilang alituntunin na ikaw man yung Miss Lingayen sa yung number 2. Pero si number 3, siya yung pasok sa 5'4" and above. Siya yung official representative. Na nangyari na, actually.
Pero klaro nga sa lahat ng candidates at sa lahat ng kanilang mga handlers na ito yung alituntunin. Ikaw man yung maging Miss Langyayan, yung 5'4" na kasama sa top 3, siya yung magiging official representative. Ulitin ko, nangyari na po yun. Klaro nga sa lahat. Pero naging ano rin yan, sabi nga, sige, parang kumbaga sa pag-uusapan pa ng committee, kumbaga sa noted lahat ng mga concerns ng mga parents at saka ng mga handlers na tinatawag nitong mga ng mga beauties na to. Pero meron kasi merong at least 3 yung pasok naman sa height requirement. Minsan talaga unfair talaga yung Ang hirap talaga yung sa marami namang mga lokal na height na yan. Maraming lokal na pamahalaan yung nagsasagawa ng kanilang beauty pageants na may minimum height sila, not necessarily 5'4". Para makapasok yung ibang mga gustong sumali sa Patimpalak na yung height nila is mas mababa sa 5'4", pero competitive sa talino, sa ganda at sa iba pang katangihan. Kasi Pinoy tayo kukunti lang talaga yung kukunti lang talaga yung merong height na ganon. Merong height na ganon, hindi naman sila pang kumbaga sa hindi sila pang beauty pageant. Parang hindi mga sila ganon. pang competition. Merong mga ganon. Yan, tama. Actually, marami naman nga yan. Halos lahat ng mga LGUs naman, pinapasok na rin nila yung 5'3", 5'2", pero siyempre, advantage pa rin talaga ng mga matatangkad. Yun. Pero yung mga maliliit, huwag kayong mag-alala. Kasi naman, kayo naman yung pang-presidente, yung mga... Pwede kayo sa ibang mga competitions. Mga leaders, kantura, ayan, at saka mga Pero bilib tayo kay congratulations nga pala kay Krisha Bermudez. O, diba? Ito yung, sabi nga niya kung doon sa general, kumbaga sa yung parang audience impact, kumbaga yung asing kabuuan, hindi siya makakapasok. Pero pasok na pasok siya sa Q&A. Kasi yung Q&A, 50%. Ang laki. Kaya, ang laki nung, doon sa Q&A niya, doon siya, anong tawag nito? Doon siya bumawi ng malaki. At saka sa production number. Tsaka yung pagpasok pa lang nila. Saka overall impact. Tsaka yung pagpasok pa lang nila yung merong production number na gano'n. Nakita na nila kaagad siya. Yung sa galawan pa lang. Kung gaano ka graceful, lumakad, at saka kung gaano. At saka yung tanong sa kanya, swak na swak din sa kanya Ang maganda nun, pinag-uusapan po namin yung beauty pageant sa isang, departamento nila, dun sa Virgin Milagrosa University, VMU sa San Carlos City na inclusive. Ibig sabihin, ano man yung body size mo, pwede. Actually, yun din yung tanong sa kanya Ano ang meron ka? Basta parang gano'n, anong meron ka na palagay mo magdadala sa iyo sa yung magiging panalo? Parang sabi niya, parang pati tanong swak sa akin Sabi niya, confidence. Correct. Importante din yan. Ikaw man ay meron ka nung height and the body and the beauty of face. Hindi ka naman importante yung confidence. Confidence. Sabi niya, yung pagsali ko pa lang dito, yung confidence niya na alam niya na ako biggest size dito, inamin niya. Pero alam ko naman na ang walang standard ng beauty. Maganda yung sagot niya na direct to the point pa, hindi pa paikot-ikot. Simple but kumbaga sa precise and concise. Ando na, malaman. Yun ang nagdala sa kanya sa panalo. Di ba? Pero napunta tayo sa beauty pageant, Okay. Pero yun, that's part. Estudyante po yun sa mga paaralan, sa mga universities and colleges. May mga ganyang mga competitions. Unang-una sa kanilang department, Mr. and Miss, at kung sino yung mananalo, sila naman ang kinatawan ng kanilang departamento sa pangkalahatan na competition. Kaya sabi niya, may paghahandaan pa ako sa bandang February pa. 2026. Kasi medyo humina na kumain may bugadaan pa siya hanggang Pebrero. So, may chance pa siyang lumiit pa ng konti. Pero yun, di na liliit. Hanggang gano'n na yun.
Body size niya talaga yun. Pero sabi nga niya naniniwala siya na walang standard ng beauty. Okay. Okay, so belated happy birthday sa ating Pangulo. Last year, yung 13 yung okasyon na isinagawa ng provincial government ng Pangasinan dun sa season audit, sa Narciso Ramos Sports and Civic Center ginawa, sa gym. Nung nitong taon naman ay ginanap sa may Capitol Plaza, harapan ng Capitol Building. Nagkaroon ng simultaneous, di ba? Meron silang TV at naka-hook up, nakikita kung ano yung ganap sa lugar kung nasaan ang Pangulo at sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Siyempre sa lalawigan ng Pangasinan, headed by Governor Monmon Gico and Vice Governor Mark de Guzman Lambino, kasama ang iba't ibang government agencies, kasama na ng Department of Agrarian Reform. Siyempre, andun si Secretary Conrado Estrella III na kababayan po natin dito sa Pangasinan. Nagkaroon ng distribusyon ng farm machinery sa mga farmers o cooperatives o associations. May tulong pinansyal. Ito yung mga tupad beneficiaries. Pagtupad, sila po ay nagtrabaho ng ilang araw. Yung mga TESDA scholars at syempre meron yung medical free check-up sa naman yon sa Provincial Health Office at marami pang iba. So, yun po yung pinuntahan ng ating mga kababayan doon sa Capitol Plaza. And on the same day, simultaneous naman yung eleksyon ng Philippine Councilors League Pangasinan Chapter. So, congratulations sa nanalo na bilang bagong presidente ng PCL Pangasinan. Walang iba kundi former mayor ng Orbistondo at kasalukuyang councilor Martin Sison II. Yehey! At siguro buong is late. Palagay ko, kasi puti lahat yung at saka wala yung kanilang suot. At saka walang kalaban. Ang may kalaban lang yata yung sa presidente. Sa presidential. Ayan, ilang kayang boto nun? Ganon. Hindi ka nakapag-cover. Hindi kasi yun yung take-off namin okay. Kinover ko lang ng 7:00 ng umaga, yung mga tarpaulin. Okay, good morning kay Oscar Dolormente, kay Ernesto Mosada, Roberto Nimer, Glory Sanchez Maramba, ayan, Mamata and Tropa. Good morning, Mamata and Tropa, and maraming salamat, DC Vian. Yan, congratulations, DC Vian, para sa napaka-successful na cervical cancer awareness program and vaccination na ginanap nung Sabado. Actually, siya yung Sabado-Linggo pala. Siya yung kasi siya nag-spearhead nung activity na yon. Nagsimula din yon nung term niya as district person ng Heartbeat of Humanity. Pero good morning din kay Madam Rose at saka kay Nino at saka kay Marie dyan sa Lingayen. At si Cora Aquino at Kuya Mar sa Barangay Tubang. At Kuya Benji Tan, good morning. At sa lahat po ng ating mga kay Grace Matro, good morning. At saka kay Nanay Dading. Eto, meron lang tayo, kaliwat kanan ang tree planting activities dahil tag-ulan na. Ang SM Center Dagupan, pangungunahan naman nila ang isang Coastal Cleanup Day kaugnay nito sa International Coastal Cleanup Day. Meron silang schedule sa September 20 sa Sabado. SM Center Dagupan kasama ang mga volunteers pupunta, dalawa yung kanilang area, Barangay Bulase at Subol coastal area dyan doon sa San Fabian. Ito ay to empower communities and protect our seas for sustainable. So anybody, any group, individual pwedeng sumali sa nasabing Coastal Cleanup Day on September 20. Okay, so mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. At tabayan po ninyo susunod agad. All in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po yung mga nakasama. Sa technical side, si Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito